Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng ABS-CBN News. Title: Philippine government needs to prepare for possible Iranian attack in California, Malacanang says. The Philippines needs to prepare plans for Filipinos in California after the Federal Bureau of Investigation warned against Iran's possible retaliation in the United States Western Coast, Malacanang said. Okay, so salamat taga-palasyo. Salamat Mr. President sa malasakit nyo sa mga kababayan natin na nasa California. But take note, ang mga nandyan sa California, halos lahat yan, except sa mga TNT, are US citizens. Hindi ba kayang proteksyonan ng US ang kanyang mga citizens? Ay nako, ang pagtuunan nyo ng pansin, ang mga OFWs sa Middle East, dahil hindi sila citizens doon, nagtratrabaho lang. Marami sa kanila, I believe, mga sobra libo na, baka 2,000. As of March 6, 1,400 na ang gustong magpa-evacuate. Ngayon is baka 2,000 plus na. Ang tanong, ilan na ba ang na-repatriate? Wala pa akong namomonitor except sa 24 OFWs na na-evacuate ng Singaporean government. Dapat yun ang paghandahan, hindi yung mga Pilipino sa California dahil ulitin ko, karamihan yun, almost all of them are US citizens at kayang-kaya ng US na depensahan ang kanilang teritoryo. Ay nako. I don't know kung ano rin ang basihan ng FBI, yung sinasabi nila ng possible missile or drone attack ng Iran. Ano ito? Possible Iran retaliation. Ang distansya po ng Iran at saka California, more than 7,000 miles. Para ang Iran makapagpalipad ng kanyang missiles para targetin ang California, kailangan niya ng intercontinental ballistic missiles. Ang tanong, ang Iran meron na ba siyang intercontinental ballistic missiles, ICBM? The answer is none yet. Ang kanila lang short and medium range missiles na kayang targetin ng Israel and Middle East. Yun lang po ang kapabilidad ng Iran. Kaya huwag kayong mapraning. ang galing-galing nilang sabihin, need to prepare plans. Wala nga silang plano. Middle East evacuation plan para sa OFWs. Pati itong si Mr. Ramon Tulfo na pro-Marcos ito, nagalit. Sabi niya, ano yung pinagmamayabang niyong evacuation plan? Wala. Sabi niya, dahil yung anak niya mismo, anak ni Mr. Ramon Tulfo, nandun, nagtatrabaho sa, I think, Doha, Qatar. Tama ba yung? Yeah. Tumawag yung anak ni Mr. Tulfo sa embassy. Anong plano? Paano mag-evacuate? Ang sagot ng embassy, we have no plans. Magtago ka lang. Tapos, paghahanda na naman ang California na. Baka naawa na rin ako sa Pangulo. Sa dami siguro ng iniisip. Tapos nagkakasakit pa. Sinisipon pa. Sa sobrang sipag kasi, kung pwede naman sana siyang magpadala ng representative niya sa UN, kaya lang nagpunta pa siya. Tignan natin ang mga reaction.
Dex. Nako, uunahin pa ni Marcos isipin ang tax ng mga OFWs kesa sa safety. John Oga, ito yung sinasabi ko kanina, Iran to California is about 7,861 miles. Then about 22 hours ang flight hours. Paano abot yun? May layover. Wala nga silang intercontinental ballistic missiles. Granting na meron. Meron sila. O kaya may mga barko sila na magamit at lalapit sa California at magpalipad. Do you think ang US wala silang Patriot Defense missiles kagaya ng Israel? Kung ang Israel nga meron, how much more ang US? Tapos, basta ako, pagdating sa military might, saludo ako sa US. They're the best in the world. Kaya wag na tayong mabahala sa mga kababayan natin sa California. They can defend themselves. At hindi naman mag-evacuate yun. Ano tingin nyo? Uuwi dito sa Pilipinas? Yung mga citizens sa US? Ang daming ang problema dito sa Pilipinas. Uuwi pa dito. Mas hayahay dito. Kailan ba yung kwan? 2024. Last na vacation naming mag-asawa sa California. Ang laking California at saka very progressive ang California. Kayang-kaya nilang depensahan ang kanilang sarili. Dear Beer, sabi niya, I read the title twice. It makes me believe California is Philippines territory. Oo nga. Ang California, US territory, bahala sila doon. Bakit mo problemahin ang mga Pilipino doon? Ramon Fabricante, Malacanang should talk to Iranian and suggest to attack New York, Florida, Hawaii, Nevada, Washington, and Illinois instead of California, since most Pinoys stays in California. That solved the issue of Malacanang. Sino ang Marcos government para pakinggan ng Iranian government? Kaya nakakatuwa yung sabi niya na punta siya sa UN para patigilin ng giyera. Wala. Sayang-sayang lang yung milyones pera natin ginastos niya pagpunta sa UN. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa matabangan na mo og gero nga mga karaan na gid kayo ang ilang atop. So kuan na gid na mga buslot og tuluan na pod ni og muulan. So ila lang gani gibutangan na lang og habol para nga kung muulan dili kayo sila matuluan. So karon niya pila na ni katuig ang imong balay nga mga buslot na? Pito naman katuig mo. Pito na katuig. So dugay-dugay na gyud. Oo, so unsay kuan ngano man niya sa pito na katuig wala mo nakapalit og gero para lang nga mapulian ang inyong atop. Oh, tungod gid sa kalisod. Tungod sa kalisod. Gamo sa rabi ta. Gamo. Adlaw ra og 200 ang adlaw kagay. 200 ang adlaw. So kuan lang gyud dito lang gyud sa pagkaon lang mataman. Pagkaon. Oo. So naa kay kuan niya kanang estudyante nga naga-eskwela pa karon. Na Naa. So pila ka buok imong estudyante? upat. Upat. So kulangon pa gid ang tag 200 nga adlawan nimo. Ulang gyud. Oo, so walay na budget para sa yero. Wala gyud. Oo. No nga gitabangan ko ninyo. Oo. Nakatupra gid ko sa akong sinya. Pila na katuig. Oo. Salamat po sa nagtabang sa kuha. Oo, lagi.
nga dili na kaya maulanan. Di na yun. Asa man imong asawa karon niya? Naglakaw man. Naglakaw siya. So ikaw lang ang nakakaroon sa balay. So salamat kayo.